Ilang linggo na ang pinakamalakas na air campaign ng US at Israel sa kasaysayan ng modernong gera. Libo-libo ng airstrikes, ang pinaka-advance na bomba, ginagamit nila lahat. Pero bakit hanggang ngayon patuloy pa ring lumalabas ang mga misail ng Iran? Saan ba talaga nanggagaling ang mga ito? At bakit halos imposible itong pigilan? Ang iniisip ng marami na ang mga missile ng Iran ay nagmumula sa mga open fields o simpleng military base. Mali, ang tunay na kalaban ng US at Israel ngayon, hindi mga base, hindi mga tao, mga bundok ang kalaban nila, solid granite, daan-daang metro ang lalim, 30 taon nang itinayo. Tinatawag itong missile cities. Sa loob ng Zagros Mountains, nagtatago ang Iran ng pinakamalaking underground missile network sa mundo. Hindi ito simpleng bunker. Daan-daang metro ang lalim sa solid na bato. May sariling kuryente, sariling hangin, sariling riles para sa mga missile. At higit sa lahat, dinisenyo ito para mabuhay kahit anong bomba ang ihulog ng US. Isa sa pinakastratehikong lokasyon, ang Qeshm Island. Pinaniniwalaang may mga military facility ang Iran sa isla na ito na may kakayahang makaapekto sa kontrol ng Strait of Hormuz. Ito ang tinatawag nilang cork ng strait. Kontrolin mo ang Qeshm, kontrolin mo ang pinakaimportanteng daanan ng krudo sa buong mundo. At hanggang ngayon, nananatiling buo ang presensya ng Iran doon. Ang problema ng US at Israel, kahit atakihin nila ang mga pasukan ng mga tunnel, may kakayahan ang Iran na mag-repair at bumalik. Bakit? Ang mga base na ito ay hindi simpleng concrete bunker. Nasa loob ang mga ito ng daan-daang metro ng solid granite. Ang GBU-57, ang pinakamalakas na bunker buster ng US, kayang makapasok ng humigit kumulang 60 meters ng reinforced concrete. Pero laban sa bundok, hindi sapat. Bakit hindi ito masira? Ang ilang missile cities ng Iran, daan-daang metro ang lalim sa ilang site, sa solid granite. Kahit tamaan ng direkta ang entrance ng tunnel, ang bundok mismo ang sumasalo ng lahat ng impact. Pwedeng sirain ang entrance, pwedeng harangan ng daan papasok. Pero ang mga missile at crew sa loob, ligtas pa rin. At may backup exit pa sila sa kabilang panig ng bundok. At hindi iisa ang entrance. Ang Iran ay may interconnected tunnel network, parang Hydra. Putulin mo ang ulo, may ibang labasan. Ang doktrina nila, simple lang. Fire, magtago, lumipat. Sa oras na ma-detect ng US satellite ang launch, nakabalik na ang launcher sa loob ng bundok. Sarado na ang hatch. Mahirap i-target ang isang bagay na hindi mo makita kung saan ito. Bukod pa sa underground bases, ginagamit ng Iran ang mobile launchers. Ayon sa ilang ulat, hindi pa rin tuluyang nawawala ang mga ito kahit matapos ang mahabang hanay ng airstrikes. Bakit? Decoys. Gumagamit ang Iran ng fake launchers na mahirap paghiwalayin mula sa tunay. Ang resulta, milyon-milyon ang nagastos ng US sa pag-atake sa mga launcher na peke pala. Sa simula ng gera, karamihan sa mga launch ay nagmumula sa Western Iran para mas maikli ang flight time papunta sa Israel. Pero dahil sa tuloy-tuloy na airstrikes ng US at Israel sa mga lugar na yon, napilitan ang ERGC na lumipat sa loob ng bansa. Ayon sa ilang military analysis, lumipat na ang mga operasyon sa mga lugar malapit sa Central Iran, kabilang ang mga site sa paligid ng Isfahan, para pigilan ang galaw ng mga missile components mula sa mga production plant sa Tehran papunta sa mga launch site sa kanluran noong April 2, 2026.
Ayon sa US justification, inatake ng US ang B1 Bileghan Bridge. Epekto nito, napilitan ng Iran na gumamit ng mas matagal na ruta at longer range missiles tulad ng Khaybar Shekan mula sa mas malayo. Naputol ang supply line pero hindi pa rin sapat at hindi lang Iran ang nag-fire. Sa mga nakaraang araw, habang nakatutok ang lahat sa Tehran, naglunsad ang mga Houthi ng ballistic missile mula sa Yemen papunta sa Eilat. Ito ang tinatawag na proxy sideloading. Ibinabahagi ng Iran ang launch volume sa mga allies nito para hindi matukoy ng US kung saan talaga ang pangunahing missile sites. Kaya ayon sa ilang military analysis, posibleng binago na ng US ang strategy. Hindi na ang layunin na sirain ang mga missile sa loob. Ang bagong direksyon, tatabunan ng US ang Iran sa loob ng sarili nilang bundok. Isasara ang lahat ng entrances. Matatakpan ang mga tunnel entrance ng lupa at bato. Kung hindi makaalis ang mga crew at maubusan ng hangin, posibleng matapos ang operasyon ng walang direktang ground assault. Ayon sa satellite analysis na lumabas sa ilang ulat, malaking bahagi ng mga kilalang tunnel entrances sa Iran ang na-strike na ng US at Israel. Pero may problema, gumagamit ang Iran ng heavy equipment para maghukay pabalik sa oras na umalis ang mga aircraft. Kaya ngayon, ayon sa mga ulat, nagde-deploy ang US ng loitering drones na nag-operate ng 24 hours sa ibabaw ng mga site para umatake sa kahit anong construction equipment na lumabas. Isa sa mga posibleng kahinaan ng mga underground base, ang hangin. Ang mga facility na ito ay nangangailangan ng external ventilation shafts, ang mga snorkel ng bundok. Kapag nasira ang mga ito, mauubos ang hangin sa loob ng ilang araw. Kahit may pagkain, kahit may tubig, hindi ito kumpirmadong aktibong plano. Pero ayon sa ilang analyst, ito ang pinaka-epektibong paraan para pilitin ang mga crew na sumuko. Sa gitna ng lahat ng ito, may 2 aircraft ang US na nabagsak noong April 3, 2026. Ang F-15E Strike Eagle, 2 crew. Ang pilot na-rescue na, pero ang weapons systems officer hanggang ngayon missing pa rin sa bundok ng Iran. Nag-broadcast ang Iranian State TV. Nag-aalok ng reward sa mga civilian para hanapin ng Amerikanong nawawala. Ang A-10 Warthog naman, isang pilot na rescue na, ligtas. At ito ang pinaka-critical na bahagi ngayon. Naglagay si President Trump ng hard deadline April 6, Monday. Kung hindi mabuksan ang Strait of Hormuz bago ang deadline, posibleng ilipat ng US ang focus mula sa mga bundok patungo sa critical infrastructure ng Iran. Power plants, water systems, lahat ng external na nagbibigay ng suporta sa mga underground base. Kung mawalan ng kuryente ang mga bundok, posibleng maapektuhan ang internal life support nila. Isang araw na lang, 30 taon itong itinayo ng Iran, dinisenyo para mabuhay kahit anong bomba at hanggang ngayon, gumagana pa rin. Pero kung maisasara ng US ang bawat entrances, bawat snorkel, bawat linya ng kuryente, ang pinakamatibay na missile fortress sa mundo ay magiging pinakamalaking bilangguan ng Iran na kanila na ring itinayo para sa kanilang sarili. Abangan ang mga susunod na araw. April 6, isang araw na lang para sa Pinas. Mag-like at mag-subscribe at panoorin ang mga video na nasa screen ngayon.